Sabi nga ng ilan, may gap di umano raw talaga ang mga PMAers at sa mga non-PMA. Kasama na nga rin raw ang reserve at integrated. Sana nga lang raw na wag na masyadong magpa-apekto dahil iisa lang naman ang adhikain nila para sa bansa. Iba lang raw talaga kapag PMA na tila ba mas matunog sa publiko. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa natin lahat na susuporta sa ating karapatan at sa ating demokrasya kontra sa mga baluktot ng mga politiko na sumisira sa bayan natin. FPRRD at PP Sara lang talaga ang maaasahan para sa tunay na pagbabago. Kaso nga lang, nagpapakasarap pa ang kuting sa palasyo. Tandaan sana ni Tambalaslos na kapag ang militar at taong bayan na ang natauhan, panigurado, mamayang Pilipino din ang magpapalit sa kanila ng mas karapat-dapat. Pa rin natin ngayon yung Manifesto of Support na pinirmahan ng mga PME graduates. Kaya napalaya kaagad sina Doc Badoy and Ka Eric. Ito ngayon, may issue. Konting problema lang naman. Mga retired AFP generals na non-PME graduates nagre-reklamo. Bakit sila magreklamo? Ito, may natanggap akong message galing sa isang non-PME generals. Very senior ko ito. I think 1974 ang kanyang parang class sa Sabi niya, "Hi Johnny. May mga non-PMAers din na pumirma sa manifesto. Kasama ako doon. Pero kalaunan nawala pangalan namin. So, may kasamaan siyang pumirma. Ano ba ang ibig nila palabasin? Sila lang ba ang sumusuporta kay Eric at Badoy?" Doon ako mag-focus mamaya yung sila lang ba ang sumusuporta kay Eric at Badoy? Yan, napakagandang punto yon. Gusto ko lang explain yung mga sources ng general sa AFP. Karamihan po is sa PMA. Then, labas sa PMA, meron din yung mga foreign service academies. Example, West Point sa US. Although considered PMA graduate pa rin yan dahil galing muna sa PMA bago magpunta sa West Point. So, merong mga Australian cadet. Yan. Mula Pilipinas, ma-enlist, sarhento yung sundalo, magpunta sa Australia. I think more than 1 year lang. Pagbalik, official siya. Naghihinira lang yan, mga Australian cadet. Ano pa? Iba't ibang service academies. I think Thailand, Korea. Merong mga iba't ibang bansa na pinapadalhan natin ng kadete. In the same manner, meron ding taga-ibang bansa, example, Thailand. Nagpapadala yan ng mga kadete nila. Noon, aywan ko ngayon kaya maraming mga Thailanders nag-graduate sa PMA. At ang nakakatuwa, karamihan mga graduates ng PMA, mga Thailanders, sila ang leader sa kudita sa Thailand. Yes! Mga leader, sa kaya astig ang mga PMA graduates na Thailanders. Mga pangulo ng mga kudita sa Thailand. Okay. Ano ba? Kami, ang tawag sa amin, Direct Commission or Integri. Plain ROTC graduate lang kami. Nag-aral lang ko layo, nakatapos. And then mamaya may examination. Nakapasar kami sa exam, nakapasa kami sa interviews, nakapasa kami sa medical exam sa Viluna. Nag-process lang kami siguro ng mga 3 to 4 months. After that, wala na. Regular officer na kami. May dalawa kasing klase ng opisyal noon. Reserve officer, yun yung karamihan. Mga graduates ng ROTC,
graduate ng college, pumasok ng sundalo, kumuha ng probationary lieutenant training, official na sila, kailang reserve officers. Mga 6 digits ang kanilang serial number noon. So, yung mga ROTC graduates na medyo may konting utak, may konting diskarte, nakakapasa sa exam. Direct commission kung tawagin yon. So, ako, nakapasa ako ng direct commission or integree 4 digits ang aking serial number. ODAS 9184. Regular officer ako. So ako, integree ako or dugtong ako sa PMA Class 84. Okay, so mas senior ako kaysa PMA Class 85. Kaya nagseser sa akin yan. Sina Class 85 yan, sina General Madrigal, yung Chief of Staff. Yan, si General Galvez, Class 85 yan. Nagseser sa akin yan noon. Kasi mas senior ako eh. So, ganun po ang sa karamihan ng mga integree or direct commission, nagiging general din. Kasi kakaunti lang din kami. Kailan kung ipunin mo kami ngayon, every year, marami-rami. Lumalabas, according to this, I think, integree ng 74 itong nag-text sa akin. Parang classmate siya ni General Esperon, 74 si Esperon. Karamihan sa mga pumirma doon, class 74. Kasi Esperon, ni Tatay Digong National Security Advisor. Yan. So later on, nawala ang pangalan. Hindi ko ma-explain kung bakit nawala ang pangalan ng mga non-PMAers na pumirma sa manifesto. Ako, wala namang nag-contact sa akin kasi kakaunti ang PMA Class 84 nga pumirma. Dadalawa o tatatlo lang nakita ko doon. So, wala. Kaya sabi ko doon, dito sa general na ito nga, ganun ba sir? Sayang naman. Kahit ako, gusto ko rin sanang pumirma kung pinapirma ko. Ang punto ko dito, yung sabi niya dyan na, sila lang ba ang sumusuporta kay Eric at Badoy? Marami po ang sumusuporta sa men and women in uniform. Yun ang gusto kong i-highlight. At hindi lang men and women in uniform, kundi mga ordinary civilians, di ba? Kaya nagiging instant hero si Ka Eric at Badoy at salamat po sa galaw ng sambayanang Pilipino. Okay, mayroong pahayag ni Attorney Rocky tungkol sa paglaya ni Doc Badoy at Ka Eric. Pakinggan natin sa SMNI. Isang araw na naman, nagbo-broadcast pa rin ang SMNI, tagumpay pa rin ang demokrasya. Hindi po magpapasupil dahil narito na naman tayo pag-usapan ng mga isyong nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ang misyon ng media para ikalat ang katotohanan. Yan po ang misyon ng SMNI, hindi po magpapasupil. Welcome back kay Dr. Lorraine Badoy at saka kay Eric. Ewan ko kung magpo-programa sila ngayon. Siyempre, magpapahinga muna dahil napakatagal na kanilang hunger strike. 7 days, no? Nandun po ako kahapon. Doon sa kanilang lugar kung saan sila binihag. Pero minabuti kong wag na munang sumama sa kanila sa pag-release, no? Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya, kaya pinalabas nun niya yung dalawa, no? Alam niyo po, magbabasa lang kayo ng kaso eh. Ang pinaka-bagong kaso tungkol sa pagdedetena ng Kongreso ay yung Lincoln Ong versus Senate. Ito po yung investigasyon sa Farmally at malinaw na malinaw sinabi ng Korte Suprema ron, bagamat meron kayong kapangyarihan na magpakulong dahil sa contempt of Congress, kinakailangan bago magpakulong, bibigyan ng pagkakataon ang mga ikukulong na marinig yung due process dahil no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin lang po nyon, show cause. Bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt? Sabihin mo sa amin kung bakit. Wala pong ganun. Mantakin mo. Si Lorraine Badoy, sa issue ng kung whether or not may advertisement sa programa, sinabing nagsinungaling at pinakulong. At syempre, alam naman natin na ito naman kay Ka Eric, shield law Sabi na nga ng batas, hindi po pwedeng pilitin Bakit? Kakaiba ba ang Kongreso? Ikaw nga gumawa ng batas, Kongreso, ba't hindi mo alam kung anong ginawa mong batas?
So, hindi po utang na loob ng sambayanang Pilipino ang pagpapalaya sa dalawang ito. Ang saligang batas pong nagsasabi na lahat ng tao merong kalayaan na hindi po pwedeng ipagkait without due process of law. So kasi kung mag-i-stay ako doon, baka sabihin nila ako'y nagmamano rin sa Kongreso. Wala pong nagmano. Wala pong humingi ng patawad. Sila po ay kusang pinalaya. Bakit? Ayaw nilang mapahiya. Siyempre meron na pong such a thing as institutional integrity. Abay, sasabihin ng mga justices, ano ba ito? Hindi nagbabasa ng aming desisyon. Kabago-bago na aming desisyon. Hindi binasa, hindi pinatupad. Pero ano po mangyari sa kaso? Well, yung formally po, yung Lincoln Ong versus Senate, dinesisyonan po yun, bagamat pinalaya na rin si Lincoln Ong. Bakit? Kasi meron pong mga pagkakataon na sabi ng Korte Suprema, unang-una, napaka-importante ng issue. Ito po ang pinaka-importanteng issue, yung shield law. Kung ang Kongreso ba ay exempted sa coverage ng shield law na po pwede lang ipakulong ang mga testigo kapag ayaw ibigay ang source ng mga mamamahayag. At siyempre po, yung pagkait ng due process doon sa mga kinulong bago sila ikinulong. Ang tanong, paano mo maibabalik ang 7 araw na pinagkait ang kalayaan dito sa dalawang ito? Kaya nga po, yung marami na mga kaso na sabi ng Korte Suprema, miski rendered moot in academic ang kaso, kung ito po pwedeng ulitin at magiging mailap sa judicial review, capable of repetition and yet evasive of judicial review, nagdidesisyon pa rin ang hukuman. Sana po ganyan nga mangyari. Lalong-lalo na po na pinag-uusapan ay isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao, yung kalayaan ng mga mamamayan. So hindi po utang na loob yan yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning at alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Anyway, mas mabuti naman din po na nakalaya na sila. I will grant that dahil siyempre wala pong katumbas talaga ang kalayaan. Kaya nga naman po nakaukit yan sa saligang batas, hindi po pwedeng ipagkait nang hindi binibigyan ng pagkakataong madinig ang mga ikukulong. Attorney.